So, good day everyone. I'm Cruz Rodvenson E, and I'm the first reporter from Group 3. So, my first topic is the mind-body connection. Ano nga ba ang the mind-body connection? Ang the mind-body connection ay tumutukoy sa relasyon o connection sa ating kaisipan o sa ating katawan. Ibig sabihin, kung anong naisip o nararamdaman natin, emotionally, may direktang epekto ito sa ating physical na kalagayan. So, at kabaliktaran din kung ano ang nangyayari sa ating katawan, nakakaapekto rin ito sa ating kaisipan. So, example nito is kapag stress tayo, madalas sumasakit yung ulo natin, likod, o minsan hindi tayo makatulog. O kapag malungkot tayo o depressed, pag malungkot tayo at depressed, minsan nawawala tayo ng gana kumain or gumalaw. On the other hand, kapag masaya tayo or motivated, so parang ang gaan ng katawan natin and puno tayo ng energy. So, for my next topic is understanding your figure. So, ano nga ba ang figure? So, ang figure ay tumutukoy ito sa ating shape o hubog ng katawan ng isang tao. Especially sa physical appearance natin like curve, height, and proportion at iba pa. So, bakit mahalaga na kailangan nating maintindihan ang figure natin? So, first is self-awareness. So, self-awareness is kailangan natin malaman kung ano ang body type natin. And the second is confident. Matuto tayong tanggapin at mahalin ang ating sarili. Kasi kung kahit ano pang shape, color, and hair mo dyan, basta kung confident ka sa sarili mo, or kung kaya mong mahalin yung sarili mo, or yes, tanggapin, confident ka. So, the last three is health. So, ang health minsan ay connection, may connection din ito sa ating body shape o kalusugan. So, example nito is, kung may respeto ka sa sarili mo, kumakain ka ng maayos, sa tamang oras, and may proper diet, so, maganda ito sa ating kalusugan. So, my third topic is importance of diet. So, bakit importante ang pagda-diet? So, kaya importante ang pagda-diet para mapanatili nating malusog at may energy ang ating katawan at maiwasan ang sakit. Halimbawa, ang pagkain ng gulay araw-araw ay pampalakas ng ating resistensya. And number 2 is ang pag-iwas sa soft drinks ay nakakatulong iwasan ang diabetes. So, example nito is kung alam mong mabilis kang mag-gain ng weight, mas magiging aware ka sa diet at exercise. Kung slim ka naman, baka kailangan mong mag muscle building activities. So, yun lang po. Good day everyone, my name is Tristan A. Dagoob and this is my video presentation. First, the beauty of exercise. Exercise is not just about looking physically attractive. It's also about maintaining a healthy and strong body that can support proper posture. Kaysa tourism kag hospitality, kailangan natin magtindog sa dugay, mag-assist sa mga guest, mag-carry sa mga luggage. Kailangan tasang stamina kag more exercise. Example, sa tour guide nga galid sang 6 to 8 hours nga lakat, kailangan gid nila mag-stretching, mag-exercise taga-aga. Kay kung magdiretso lang sila sa mga gamit, magdiretso lakat sa mga mountain, hindi nila kaya mag-alsa sa bug at kay wala sila sang stamina. Second, visual poise. Visual poise means training your mind and body to appear confident and professional. Example sa front desk, receptionist in a luxury hotel should stand tall, maintain a pleasant posture, dapat kalmado ka lang, tapos dapat welcoming ka, always mo sila gina-entertain, gina-assist ng mga guest, tapos yung mga kamot dapat permi naka-cross, and dapat hindi ka mag-nervous, dapat kalmado ka lang. Third, grace.
Grace more than beauty. It is moving with easy balance and confident without looking stiff or nervous. Grace is also come from practice, sports, dance, and posture training help you build balance, coordination, and fluid movement. Example sa fine dining restaurant, ba ikaw ga serve sa mga wine. Dapat kalmado ka lang tapos di mo ipakita nga nakulbaan ka. Kaya kung ipakita mo nakulbaan ka, ma-disappoint ang mga guests sa imo. Dapat kung pour ka na sang wine, dapat imo kamot di magkurog-kurog. Dapat confident ka permi. Thank you. So, good day everyone. My name is Kirsten May Dancing and this is my part of our report about fitness. So, first is hire a trainer. A personal trainer can provide the tailored workout plans, ensure proper form, and offer motivation. So, syempre, pag mag-hire ka og trainer, mas mapadali imo ang exercise or mong ginagol nga body. Then, makahatag po siya og motivation para mag-workout ka, para ma-achieve ni mo imong ginagol nga body. Number 2 is combine cardio and weights. Combining cardiovascular exercises with weight training optimizes fat burning, muscle building. Pag i-combine daw nimo ang cardio o weights training, ma-optimize, dali lang ka magbawas og mga fats. And mas dali nimo ma-achieve imong nga gusto ng mga muscles and iba pa. For example, mag treadmill ka 30 minutes pataas, then 45 minutes strength training session targeting different muscles. Number 3 is exercise in the morning. Exercising in the morning can boost your metabolism, increase energy levels throughout the day, and establish a consistent routine. So, kung mag-exercise daw ka every morning, mas ma-boost ang imong metabolism, mas dali siya na mas dali ka magbawas. Then, pag mag-exercise mo in the morning, mas magawas imong energy, dili ka kapoy imong lawas bisan whole day pa ka magtrabaho like that. Then example, yoga 30 minutes or pilates routine before starting your workday. Number 4 is do it with a friend. Working out with a friend can provide motivation, accountability, and make exercise more enjoyable. So pag mag-exercise ka na may friend, mas ma-enjoy jud mo, dili ka mawad gana kay syempre may sabay ka. Kay sometimes kapag ikaw lang murag boring, dili nimo gusto na mag-exercise kay wala kay sabay o syempre maulaw ka. So kailangan nimo na may sabay ka. Dili man siguro tanan kailangan may sabay, pero lahi man good pag may sabay ka mag-exercise kay ma-motivate ka pag may friend ka na sabay. And number 5 is push yourself. Continuously challenge your limits by increasing the intensity, duration, or resistance of your workouts. Example, gradually increasing the weight you lift each week or running for a longer distance than you did previously. So, kung mag-exercise pud ka or mag-jogging, so pag feel nimo karon na adlaw gamay lang imong nadaganan, so kailangan mo i-push imong self na magdagan pa ka or mag-jogging pa ka na mas layo, i-push nimo siya or mag-iba ka og exercise na kaya na nimo. Number 6 is follow through. Consistently adhering to your workout schedule and fitness goals is essential for seeing results. Example, sticking to your planned workout routine even on days when you feel tired or motivated. So, syempre, pag mag-exercise ka or nakay ginagol, dapat nakaplanado jud ang adlaw or week na mag-exercise ka. Then, para makita po nimo ang result sa imong hinaguan nga exercise. So,
dapat magstick lang jud ka na nga schedule, dili ka mag-iba kung naka-schedule na ka nga na that day na nga mag-exercise ka bisan kapoy, dapat need jud nimo siya sundon para makita nimo ang better result sa imong exercise. So 7 is mix it up. Varying your works out prevents boredom, targets different muscles groups, and avoid plateaus. So kailangan kung mag-exercise ka kung imong gina-goal kay karang imong arm, so kailangan nimo mag-mix, mag-workout ka og lahi-lahi nga different na pangpadak og muscles nimo or everything nga para sa whole body. So example is alternating between swimming, cycling, and hiking each week, or trying to different types of fitness classes like Zumba, kickboxing, and yoga. 8 is be consistent. Regular exercise is crucial for long-term health and fitness benefits. Example, exercising at least 3 to 5 times a week consistently for several months to maintain a healthy lifestyle. So, dapat kung ma-exercise ka, consistent. Diba kay sometimes, pag sa atua, pag mag-exercise, pag maisip lang nga, ay, tamok na day ko, nga na mag-exercise ko, pero 3 days lang. So, need na to consistent sa atong ginahimo or gina-workout para makita na to ang result sa ato ang hinaguan nga gina-goal jud na body or fitness lifestyle na to. So, kailangan po na to magkaanog healthy. Syempre, dili lang mag-exercise, dapat healthy diet o syempre, mag-consistent jud sa ato ang exercise and sa atong pagkaon. Number 9 is get sweaty. Sweating indicates that you are working hard enough to burn calories and improve cardiovascular health. Example, engaging in high intensity internal training workout that leaves you drenched in sweat. So, di ba pag makita na to, pag mag-exercise na makita na to na singot ta, makita dyan na to siguro nga naga-work hard ta, like karang murag nga indicate siya nga naadyoy nag-burn sa tua pag magsingot ta. So, lastly is stand tall. Maintaining good posture throughout the day can improve your core strength, reduce back pain, and boost your confidence. So, pag magtindog ta or like nakapungko, dapat ang posture jud nato like straight, hindi siya magbako or anything mas maglain imong posture kay ma-maintain magudi mo na, like pag permitted ka nakaupo og like nakadoko or hindi ka magtarog tindog, like madala na nimo siya all day or masanay ka na perminti ka na lang nakadoko or dili nindot imong posture pag tindog. So kailangan jud nimo magtindog og tarong para syempre nindot ka tan-awon, tapos dili ka mag-cause of back pain or anything nga makasakit sa imong lawas pag tarong imong posture magtindog. That's all. Thank you. Good day, Mom. Today I'll be sharing you about the importance of proper posture and physical discipline in achieving good looks and better health. So, start with posture plays a big role in how we look and feel. Standing in front of a mirror and practicing proper alignment, like lifting the head, pulling in the stomach, and tucking in buttocks, help us see our best posture. So, expert says poor posture when standing, walking, or sitting can lead back pain, future health issues, and even affect our physical appearance. That's why we must follow correct standing, walking, and sitting techniques. For example, when standing, our neck should be straight, shoulders flat, and one foot slightly ahead. When walking, our toes should point forward and arms close to the body. When sitting,
we must avoid slouching and sit with discipline. Aside from posture, discipline in daily life is also important, including how we manage our time, what we eat, and how we care for ourselves. And lastly, to achieve and maintain good look, we need three things. First is adequate medical care, a proper diet, and regular exercise. That's all for today's report, Mom. Thank you, and I hope this helps you become more confident and how you carry yourself every day. Mabuhay! Hi everyone, my report is good food habit. Kapag tama ang kinakain, nagiging healthy at malakas ang ating katawan at mas madali din tayong makaiwas sa mga sakit. Ang mga dapat kainin, vegetables, kailangan natin kumain ng vegetable araw-araw para mas healthy. Tapos, para mas malakas ang ating katawan. Example is carrots, pichay. Ano siya ang mga dapat na tukaunon. Tapos may iba't ibang gulay. Sa prutas naman is kailangan din natin ng prutas. Example is halimbawa apple, banana. Kailangan din natin kumain ng gulay para may vitamins din ang ating katawan. And then sa healthy proteins naman is nagpapatibay ito ng muscles. Example is isda, manok, itlog, yan. Sa wall gains is kailangan din natin kumain ito. Nagbigay ng energy para sa buong araw is brown rice. Mao na siyang dapat po dili man adlaw-adlaw pero dapat kaunon po. Sa healthy oils naman, dili po ni siya permi kaunon, dapat gamay lang siya. Tapos avocado, nuts, olive oil, yan. Sa naman, kailangan din natin uminom ng tubig araw-araw para hindi lang puro soft drinks, ganyan. Sa naman, nutrition tips naman is kumain ng iba't ibang klaseng pagkain, hindi puro junk foods. Uminom ng maraming tubig araw-araw, hindi laging soft drinks, and lagi ring magprutas at gulay sa pagkain. Pumili ng healthy snacks, hindi puro chips, ganyan. Ang pagkain ng healthy foods is parang nagbibigay ng fuel sa katawan. Kapag tama ang kinakain, mas malakas ang ating katawan sa araw-araw. Good day everyone and mabuhay. I am Princess IC Digan and I will be reporting a good food habits o magandang gawin sa pagkain. So, ang pagkain ng tama ay nakakatulong upang magkaroon tayo ng malusog na katawan, sapat na enerhiya at matibay na resistensya laban sa mga sakit at madaling pagaling ng mga tissue o pangkahalataang kaginhawaan. Una is balanced diet. So, ang balanced diet ay mahalaga upang maging malusog at malakas ang ating katawan. Kinakailangan at dapat kumain ng tamang kombinasyon ng gulay, prutas, protein o butil at uminom ng sapat na tubig. At least sa ganitong paraan, nagkakaroon tayo ng enerhiya, malakas na resistensya at proteksyon laban sa mga sakit. And next is nutrition tip. So, ang tamang nutrition ay nakukuha sa pamamagitan ng pag-balance ng ating pagda-diet. So, pagkain ng masustansyang merienda at pag-inom ng sapat na tubig. So, kapag planado at tama ang ating mga kinakain, nagiging malakas ang ating mga parte ng ating mga katawan at may sapat na enerhiya
at may proteksyon tayo laban sa mga sakit. So, next is maintaining a healthy weight. So, mahalaga ang pagkaroon ng tamang timbang upang makaiwas sa sakit at maging masigla ang ating katawan. So, kung masyadong payat, iwasan natin kumain ng mas maraming calories at magpahinga ng sapat at huwag laptawin or skip ang ating mga meals. And kung masyadong mataba naman, bawasan ang ating pagkain at pumili ng pagkain mababa ang calories. And good eating habits, ang magandang gawin sa pagkain, una is kumain ng dahan-dahan, magsimula sa sabaw o salad, and iwasan ang mga pritong pagkain. Next is achieving total wellness. So, para ma-achieve natin to is, kailangan natin mag-workout, do regular exercise, and enough sleep. Get some rest and sleep. So, importante yung sapat na pagtulog natin. And next is lifestyle. Maintain a healthy way of living. Next is limit sugar. Of course, i-avoid natin yung too much sugar and salty food and alcohol. And next is nutrition and balanced diet. Eat healthy and balanced meal. And next is education. So, mahalaga din ito to learn, stay informed about sa ating mga kalusugan. And next is stress management. So, dapat we know how to handle our stress. And lastly is spiritually. So, we need to take care of our spiritually well-being. Good day and mabuhay. I'm Maria Georgia Zonyo Daipan and this is my report. What's your figure? So, ang slender figure ay marami itong advantage over sa isang obese at hindi lahat mayroong well-balanced. Palagi dapat may balance ang ating katawan, pero dapat tignan din natin ang chart or cleaver sa ating weight and stay in the proper spot. About to weight naman, so kailangan natin ng enough rest sa ating sarili o pangalagaan ang ating sarili, well proper exercise, and be aware to ourselves na hindi dapat kalimutan ang ating routine sa araw-araw. To fat loss weight naman, exercise ay hindi dapat putulin para ma-achieve mo ang weight na gusto mo at para matulungan mo ang iyong sarili. Eating habits naman, if you want to stay slim, kumain ng masustansyang pagkain at kumain ng dahan-dahan at kumain ng madahong salad na may sariwang mga prutas at avoid fried foods. Huwag kumain ng mga chips at iba pang merienda.